Subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, lamig ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat-Con, bagong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, lamig ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Abangan ang programang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Bagong Pilipinas ang panalo sa kawang-gawa at serbisyo. Halina at sabay-sabay nating abangan ang programang handang umalalay at magbigay tulong sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyong publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Ang karamay mo sa bawat laban ng buhay. Tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. Mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube Live ng DZXL at sa Signal Channel 309. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Sa pagtulong ang PCSO. Blessed day everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ho ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam mo ba na may isang free business course dito sa radyo? Hatid sa inyo ng Benita and Catalino Ya Foundation o BCYF at ng DCXL 558 RMN Manila. Ang Business Na! Business Na! Isang programa tungkol sa basics of entrepreneurship o sa lahat na may gustong matutong magnegosyo. Makinig sa Business Na! Business Na! Dito lang sa DCXL 558 RMN Manila. Tuwing Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Mapapanood din sa DCXL 558 RMN Manila YouTube at sa BCYF Facebook page. Maaring makakuha ng Certificate of Completion galing sa St. Mucian College or sa BCYF Entreprenation Institute. Bisitahin ang Facebook page ng BCYF para sa mga karagdagang detalye tungkol sa certifications, calendar year at iba pa. Ang Business Na ay hatid ng BCYF, St. Mucian College, Pampanga at ng DCXL 558 RMN Manila. Business Na! Business Na! Matuto at isagawa! Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Alas 7 ng umaga. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang takapagbalita. RMN Network. Mayong buntag, Pilipinas. Martes ngayon, January 16, 2024. Ako po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Zander Kayabyab. At narito ng ulo na mga mainit na balita.
Panibagong dagdag presyo sa petrolyo ipinatupad ng mga oil company gayong araw. Malawakang kilos protesta ng grupong Piston at Manibela kontra franchise consolidation aarangkada na ngayong araw. 1,000 jeepney operators at drivers lalahok sa busina para sa prangkisa transport caravan sa Bacolod City ngayong araw. Pamahalaan gagamit ng stickers para tukuyin ang mga kolorom na jeep pagsapit ng February 1. 4 na transport group na gaya ng intervention sa Korte Suprema bilang pagsuporta sa PUV Modernization Program. People's Initiative na layong amyendahan ng saligang batas tablado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga nawawalang case folder na mga tiwaling polis pinaimbestigahan na ni PNP Chief Acorda. At sa ating entertainment news, matapos ang kanyang TV comeback, aktres na si Jeneline Mercado balik music scene. RMN Network News. Detalye po ng ating mga balita. Ipinatupad ng mga oil company ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Mula kaninang ating gabi, tumaas ng 90 centimos ang presyo ng kada litro ng diesel at ng kerosene. Habang 30 centimos naman ang dadagdag sa presyo ng gasolina. Noong nakarang linggo nang magpatupad ng 10 centimos na oil price rollback ang mga oil company, sa year-to-date adjustment naman bumaba pa rin ng 25 centimos ang presyo ng kada litro ng diesel habang piso at 30 centimos sa kerosene mula nang pumasok ang taong 2024. Lalarga na ngayong araw ang malawakang kilos protesta ng grupong Piston at ng Manibela bilang pagtutol sa nakatakdang pagtatapos ng palugit sa mga hindi nag-consolidate na mga PUV driver at operator. Alas 8 ng umaga magtitipon-tipon ang mga PUV driver at operator sa UP Diliman bago magmarcha papuntang Menjola. Pupunta rin sila sa Korte Suprema para kalampagin kaugnay sa kanilang petisyon na maglabas ng TRO laban sa consolidation at PUV modernization. Ito rin ang kanilang itinuturing na huling alas. Sa panayam ng RMN Manila, ibinabala ni Piston National President Modi Floranda na magkakaroon pa ng mas malalaking kilos protesta bago matapos ang Enero habang hinihintay ang desisyon ng Supreme Court. Wala pa kong sagot ang ating Korte Suprema. Ang nakaraan lamang ay pinagpapaliwanag nila yung LTFRB at saka yung DOTR government sa final natin na petition. Sa ngayon ay tuloy-tuloy naman na nag-uusap yung ating mga legal counsel, yung ating mga kaibigan, mga abogado, kung ano pa yung mga susunod ng mga hakbang. Pero siyempre sa bahagi po natin ay magtutuloy-tuloy yung ating mga protesta. Magkakaroon tayo ng mga serie ng mga pagkilos pa, no? At bago matapos itong buwan ay inaasahan natin na magkakaroon ng pang isang malaking pagkilos. Kaugnay nga dito sa panibagong deadline ng January 31. Simula naman sa Pebrero 1, ituturing ng kolorum ang mga unconsolidated PUV unit. Tinawag naman na kasinungalingan ni Manibela Chairman Marval Buena ang pahayag ng LTFRB na bibigyan ng trabaho ang mga tsuper na mawawalan ng hanap buhay pagkatapos ng grace period sa Enero at 31. Yung consolidation lang naman po ang tinututulan natin dito sa Aljo na pinapasurrender sa amin yung aming mga prangkisa. Pinang OTC na bibigyan po ng trabaho yung mga driver kasi nungalingan po yun. Gumagawa lang po sila ng senaryo na wala pong katotohanan. At saan po ilalagay yung mga driver na yun, Sir Aljo? Ang pinapaliwanag po ng OTC, yung mga tumatakbo daw po ngayon, ibig sabihin hahatiin po yung biyahe ng isang jeep para po maipasok din itong mga mawawalan ng trabaho na driver. Kalahati na lang ang maiuwi ng bawat isa. Yan po si Manibela Chairman Marval Buena sa panayam ng RMN Manila. Alas 7:06 ng umaga, 1,000 jeepney operator at driver lalahok sa busina para sa prangkisa transport caravan sa Bacolod City ngayong araw. Report, gigan kang Radyoman Albert Hiner, RMN Bacolod, Bert Bayang Aga. RMN Network News.
Tinatayang 1,000 mga traditional jeepney operators at drivers ang lalahok sa isasagawang transport caravan at busina para sa prangkisa ngayong araw, Enero 16. Ayon kay Bacod Negros President Lilian Simbrano, isasagawa ang 20 minutes noise barrage sa harap ng Bacolod Fountain of Justice kasunod ng transport caravan laban sa PUV Modernization Program at traditional jeepney phase out. Ayon naman kay Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers, President Rudy Catedral, dapat na marealisa ng gobyerno na hindi makaya ng existing modernized jeep at consolidated traditional jeepneys ang pagserbisyo sa mga pasahero sa oras na mawala ang mga unconsolidated jeepney umpisa Pebrero 1. Ayon sa kanya, may 1,747 units pa na unconsolidated jeepney sa lungsod. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Carmen. Damo salamat Albert Hiner. Samantala, may ilang mga tsuper daw po na hindi sasama sa ikinasang caravan at protesta ng Piston at Manibela. Kasama natin sa balita Radyoman Silvestre Rambulabay. RMN Live Reports. Inumpirma ng ilang mga super na aktibong sumasama sa mga kilos protesta na hindi na sila sasama ngayon sa ikinakasang caravan at protesta ng grupong Piston at Manibela. Hindi na sasama mga super na aktibong sumasama sa mga kilos protesta. Gaya na lang ng ilang mga super na sa bahagi ng Pilcoa Commonwealth Avenue sa lungsod Quezon. Dati-rati kasi ang mga super sa Commonwealth Avenue ay papasada lang ng ilang ikot sa kanilang rota at pagkatapos ay garahe na kaagad. Pero ngayon, hindi raw umano sila sasama sa isinasagawang caravan protest ng grupong Piston at Manibela. Lalo pat miyembro na sila ngayon ng mga transport group kooperatiba. Paliwanag nila baka maapektuhan pa umano ang kanilang pagiging miyembro ng kooperatiba at nawalan pa sila ng hanap buhay. Ang pinakamahalaga umano sa ngayon ay mayroon silang maipapakain sa kanilang pamilya dahil hindi na sila mapapasama pa sa mga hindi na makakapasada. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Silvestre Rambulabay. Tata, RMN. Maraming salamat Radyoman Silvestre Rambulabay. Biyahe ng mga jeep sa southern part ng Metro Manila normal pa rin dahil wala mga tsuper ang sumali sa kilos protesta ng Manibela at ng Piston. Situational report, Radyoman Chill Emprido sa Italia. Chill. RMN Live Reports. Nananatiling normal ang biyahe ng mga jeep sa southern part ng Metro Manila ngayong araw kasunod ng malawakang kilos protesta na itatagawa ng grupong Piston at Manibela. Hindi kasi sasama ang ilang jeepney drivers na hindi pa nakapag-consolidate ng kanilang mga unit, maging yung mga nag-consolidated na. Sa panayam ng RMN Manila kay Noel Dudoy, wala umano silang balak sumama sa rally mamaya ng nasabing mga transport grupa. Aniya, magsasayang lamang daw sila ng oras kaya mas pinili nilang bumiyahe ngayon at ipagpatuloy ang pasada para may kitain pa sa buong araw at may pambili ng pagkain para sa kanyang pamilya. Ating pakinggan na naging pahayag ni Noel Dudoy sa panayam ng RMN Manila. Kuya, bakit kasama ba sa protesta mamaya? Ay, hindi po kasi wala pong nakain namang pamilya pag di lumabas ng araw. Pero nakapag-consolidate na po kayo? Opo, ma'am. Kailan pa po? Nung nakarang taon pa po. Kung lang po sa kanila, ma'am, kasi kailangan din po nila yon para may paglaban namin yung karapatan namin. Samantala, asahan naman na makikilahok sa nasabing malawakang protesta ikinasa ng Manibela at Piston ala sa 15,000 ng mga jeepney drivers sa iba't ibang bahagi pa rin ng bansa ngayong araw. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak RMN. Maraming salamat, Chill Emprido. Maximum tolerance pairali ng PNP sa nakaambang transport protest ng Manibela at Piston. Kasama natin mula Camp Crame, Radyoman Angel Ronquillo. Angel. Tiniyak ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. na papairali ng PNP ang maximum tolerance sa mga makikilahok sa transport protest ng grupong Manibela at Piston ngayong araw. Ayon kay Acorda, nakahanda ang pambasang pulisya na umalalay sa mga masistranded na mga pasahero sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng sakay. Mayroon din ani silang sapat na mga tauhan para umalalay sa mga maabalang motorista. Aniya na isibigyan ng PNP na espasyo ang mga magpoprotesta na ipahayag ang kanilang mga
salubin basta't hindi nakakaabala. Kasunod dyan, nakiusap si Acorda sa mga lalahok sa aktibidad na panatilihing mapayapa ang kanilang pagkilos at huwag magkasakitan. Sa ngayon, anya, walang namomonitor ang PNP na banta sa nasabing transport protest maliban na lamang sa posibleng pagkaparilisa ng pampublikong transportasyon sa maapektadong lugar kung kaya't hanggang nagpapatuloy ang transport strike ay nakaalalay din ang kapulisan. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak Arimen. Maraming salamat, Angel Ronquillo. Samantala, gagamit na ng sticker ang pamahalaan upang tukuyin kung sino ang mga jeep na pwede pang bumiyahe matapos mag-consolidate pagsabit ng unang araw ng Pebrero. Hindi para mas madaling makita at mahuli ang mga unconsolidated PUV units na pumapasada pa rin kahit tapos nang ibinigay na palugit ng ahensya hanggang 31 ng Enero. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na magpapaskil sila ng mga stickers sa mga consolidated PUV units. Initially po, we will have a partnership with LTO and MMDA. We will have a random check ng mga jeepney. Titignan po namin yung kanilang papeles. Pangalawa po, eventually we will be issuing stickers sa parang yung nakikita po ninyo sa pinapaskil ng LTO para ma-determine po namin kung yung isang jeep ay miyembro po ng isang consolidated entity. Batay naman sa datos ng LTFRB, naabot na ng pamahalaan ng halos 77% consolidated rate para sa mga jeep sa buong kapuluan. Habang dito po sa National Capital Region, bagit 70% ng mga rehistradong unit noong 2023 ang nag-consolidate. Ayon kay Office of Transportation Cooperative Chairman Andy Ortega, may mga tulong na pwedeng matanggap ang mga tsuper at mga operator na bigong mag-consolidate. There are two agencies that will help the OTR and those drivers and operators who did not consolidate. This is through the Entrepreneur program, that's by DOLE, and the Tsuper Scholar by TESTA. So we've improved the program instead of or, pwede na ngayong i-avail yung dalawang programa ng gobyerno. So they could avail the program set by DOLE and by TESTA. These are those that are affected, either drivers or operators, especially those na hindi na nag-consolidate. So yun yung programs of the government for them. Tinig po yan ni OTC Chairperson Andy Ortega. Nagain naman ng intervention sa Korte Suprema ang mga transport group na pabor sa PUV modernization, kabilang ang grupong pasang Mazda, Altodap, Acto at LTAP. Ayon kay pasang Mazda President Obet Martin, laman ng motion nila natutulan ng inihaing TRO ng mga grupong tutol sa PUV modernization. Panawagan nila sa korte, huwag pigilan ang implementasyon ng jeepney modernization dahil nais nilang mabago ang sistema ng pampublikong sasakyan, lalo na't napag-iiwanan na raw ang Pilipinas. Dagdag pa ni Martin, hindi dapat katigan ng Korte Suprema ang petisyon ng grupong Piston at Manibela, lalo na't noon pang June 2017 nang umusad ang nasabing programa ng gobyerno. 7:15 ng umaga, 38 transport cooperative hindi nakakabayad ng utang sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Detalye mula kay Radyoman Grace Mariano. Grace. RMN Live Reports. Kinalampag ngayon ni Quezon Representative Reynan Arrogancia ang Department of Transportation Office of Transport Cooperatives, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, gayon din ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Ito ay para gawa ng solusyon ang lumabas sa pagdinig ng House Committee on Transportation na umaabot sa 38 na transport cooperatives na nangutang para sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ang hindi nakakabayad ng utang sa LBP at DBP. 5 sa mga ito ay may utang na 274 million pesos sa Land Bank of the Philippines, habang ang 33 naman ay umaabot sa 1.8 kabuoang 1.8 billion pesos ang utang sa Development Bank of the Philippines. Hiling ni Arrogancia sa mga kinaukulang ahensya bigyan ng grace period ang naturang mga defaulted borrowers at pagkalooban ng dagdag na tulong upang masigurong makakayanan nilang bayaran ang kanilang mga utang.
Diin ni Arrogancia, ipinapakita nito na marami pang dapat ayusin sa PUV modernization program upang maproteksyonan ang may-ari ng mga pampasaherong jeep na papalitan ng bago o modernong unit. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak Arimen. Maraming salamat, Grace Mariano. Samantala, yun pong pagtataas ng pasahe ng mga modernong jeep na nasa ilalim ng kooperatiba ay dadaan muna sa LTFRB at sa NEDA. Kasama natin sa balita, Radyoman Chanel Salazar. Hindi basta-bastang makapagtaas ng pasahe ang modernong jeepney na nakilahok sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni LTFRB NCR Regional Director Attorney Zona Rosette Tamayo na lahat ng planong pagtataas ng pasahe ng mga kooperatiba ay kailangan dumaan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Maliban sa LTFRB, kailangan din itong busisiin ng National Economic Development Authority dahil ang anumang taas pasahe ay nakaapekto sa inflation. Nauna nang sinabi ni Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand Ortega na walang basihan ang pangamba ng ilang grupo na aabot sa 30 pesos hanggang 50 pesos ang pamasahe sa susunod na 5 taon dahil sa PUV modernization. Noong 2017 pa niya nagkaroon ng modern jeep pero hanggang ngayon ay 2 pesos lamang ang itinaas sa pasahe. Sa kasalukuyan ay nasa 13 pesos ang minimum fare sa tradisyonal na jeepney habang nasa 15 pesos naman ang pamasahe sa modernong jeepney. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak Arimen. Maraming salamat, Chanel Salazar. Pinagpapaliwanag naman ng Land Transportation, the Franchising and the Regulatory Board o LTFRB ang Transport Network Company na InDrive. Inikaugnay sa mga natatanggap na reklamo ng ahensya na pangongontrata ng mga ito sa kanilang mga pasahero. Batay sa inilabas na show cause order ng LTFRB, inatasan ang RL Soft Corporation o InDrive na magsumite ng paliwanag kung bakit hindi dapat tanggalan o kanselahin ang kanilang accreditation. Idirereklamong ilang mga tsuper ng InDrive ng pagtanggi sa mga pasahero, pangungontrata at sobrang paniningil. Kapag nag-alok umano sa apps ang pasahero ay ka-counter offer naman ang driver at kapag dumanggi ang pasahero sa offer ng driver ay kakanselihin ang booking ng pasahero. Ganon. At dahil po dyan, pinapadala ang InDrive sa pagdinig. Pinapadalo ang InDrive sa pagdinig na itinakda ng LTFRB ngayong 23 ng Enero 2024. Network News. Mahigit 100 pamilya inilikas sa Davao dahil sa walang tigil na ulan. Ilang mga munisipalidad nagkansela na ng pasok. Kasama natin doon si Radyoman Renz Barbarona mula RMN Davao. Renz. Baha at landslide, yan ang ilang naranasan ng mga residente sa iba't ibang parte ng Rehiyon 11 kaugnay sa walang tigil na ulan mula kahapon hanggang ngayong umaga. Ayon sa Pag-asa, shear line ang panahong nakaapekto ngayon sa Davao Region kung saan ngayong umaga isinailalim sa orange rainfall warning ang Davao Oriental at Davao de Oro. Sa monitoring naman ng DXDC News Team, nagdeklara ng kanselasyon sa klase sa lahat ng antas ang mga munisipalidad ng Davao de Oro gaya ng Maragusan, Nabunturan, New Bataan, Moncayo, Montevista, Maco, Mawab, Compostela at Mabini. Kanselado din ang klase trabaho sa gobyerno sa Panabo City, sa Davao del Norte maging dito sa Davao City. Ilang kabahayan din ang pinasok ng tubig baha sa Davao de Oro at ilang parte sa Davao Region. Naitala din kahapon ng landslide sa Ngan, Compostela sa nasabing probinsya. Samantala, nasa 50 families ang inilikas sa Barangay Poblacion sa Caraga, Davao Oriental. Nasa 40 households din ang inilikas sa Santa Maria, Davao Occidental at ilang pamilya din ang isinailalim sa preemptive evacuation sa New Bataan at ilang lugar sa Davao de Oro dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa ilog na malapit sa mga residente. As of 7 a.m., wala namang naiulat na may napinsala o naitalang casualties dahil sa epekto ng ulan. Nakatutok naman ang local government units at disaster risk reduction management offices sa kada barangay, city at municipality. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Renz Barbarona, Tatak Arimen. Maraming salamat, Radyoman Renz Barbarona. Sa kabila naman ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa, mababang ani ng mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan, apektado pa rin ng kakulangan ng tubig. Report mula kay Radyoman Buds Agtalaw, IFM Dagupan. Buds.
Ramdam na ng ilang mga magsasaka dito sa lalawigan ng Pangasinan ang epekto ng El Nino phenomenon. Sa bayan ng Mangaldan, hinaing ng mga magsasaka ang mababang ani ng sinasabing dahilan ay kakapusan ng tubig. Sa mga nakapanem ng IFM Dagupan, ang dating bukid na nagkakaani ng 200 sako ay nakapag-ani lamang ng 50 sako, habang katabing sakahan nito ay nakapag-ani lamang ng 15 sako na dati nakakaani ng 70 sako. Isinagawa ang pag-ani ito nakalipas sa linggo lamang. Sa ngayon ay umaasa mga magsasaka ng tulong mula sa pamahalaan, bagamat nagpaplano na din ng ilan na pakwan muna o mais ang itatanim habang wala pang gaanong tubig sa mga sakahan. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bad Sagdalaw, Tatak RMN. Maraming salamat, Bad Sagdalaw. Tinabla ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinusulong na People's Initiative na layong amyendahan ang saligang batas. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nagpulong sila ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda kay Pangulong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Dito ay sinabi ng Pangulo na masyado raw divisive o parang nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ang People's Initiative, kaya't inatasan sila na pangunahan ng pagre-review sa economic provision ng kasalukuyang konstitusyon. Ang sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. Kaugnay nito, naghain si Zubiri, Legarda at Senador Sani Angara ng resolusyon para imungkahing amyendahan ang ilang economic provisions ng saligang batas, kabilang ang reforma sa Public Services Act. Katwiran pa ni Zubiri, magdudulot lang ng constitutional crisis ang usapin ng People's Initiative na maaaring makasira sa bicameralism at sa sistema ng checks and balances. While we respect and recognize the people as our sovereign with the right to call for constitutional change, we must guard against any attempt to revise the Constitution by exploiting our democratic processes under the guise of a People's Initiative. The proposal subject of the People's Initiative could have led, or could lead rather, to a constitutional crisis, destabilizing our bicameralism and upsetting the systems of checks and balances. Suportado naman ni Romualdez ang desisyon ng Senado na ituloy ang nasabing mga amendment. Alas 7:24 ng umaga, labis ng ikinalungkot naman ng grupo ng mga health worker ang hindi pa rin pagbibigay sa mga health workers ng kanilang mga emergency allowance. Ito'y sa kabila ng paglalabas ng DBM, Department of Budget and Management, ng pondo para sa health emergency allowance. Sa panayam ng RMN Manila kay Alliance of Health Workers, National President Robert Mendoza, marami pa rin mga health workers sa bansa ang hindi nakakatanggap ng kanilang emergency allowance. Karamihan anya sa mga ito ay mga health workers sa pribadong sektor at sa local government units. Dahil dyan nagtataka si Ginoong Mendoza kung bakit hindi pa rin inilalabas ng Health Department ang allowance ng mga health worker, lalo na ang mga nagsilbi nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Maliban dyan, dumami rin anyang requirement bago ilabas ang allowance ng mga health worker. Itinagdag pa ni Mendoza na inaasahan na nila ang paglalabas ng allowance ng mga health worker noong Disyembre, pero hanggang sa ngayon, wala pa. Ang problema kasi, nasa DOS na yung pondo mula pa noong December hanggang ngayon hindi pa rin nila nire-release kasi ang dami na nilang hiningi requirements. Tapos, ang problema ito yung MOA. Bakit hindi sa tagal-tagal na ginagawa nila, bakit ganun pa rin kabagal at pinapahirapan ang mga hospital o mga health workers para matanggap ang kanilang benepisyo? Kaya nga nakakagalit na kasi parang deadma lang na parang imagine kung titingnan natin silangan na nasa DOS Central Office nakaupo lang dyan at sila pa ang naunang nabigyan ng mga benepisyo nito na in fact hindi naman sila direct patient care. Bakit nakakatampo talaga dahil itong mga direct patient care na-delayed pa pero sila sa Central Office nabigay na sa kanila.
Sa datos ng DBM, nasa 88.14 bilyong piso na ang halaga ng pondo na kanilang inilabas para sa emergency allowance, habang ang hindi pa inilalabas na pondo ay nasa 14.88 bilyong piso. Inatasan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang lahat ng regional directors ng PNP na imbestigahan ang posibleng pagkawala ng mga case folder ng mga pulis na sumasailalim sa investigasyon. Ito ay matapos na mapaulat noong nakaraang linggo na nawawala ang case folder ng ilang mga pulis sa NCR na may kaso. Dahil dito ay inatasan ni Acorda ang mga regional director na gumawa ng sistema gaya ng ipinatupad sa NCRPO. Hindi pwedeng basta na lamang mawala ang mga dokumento at kailangang mapanagot ang sino mang may hawak ng record, lalo na kung nagkaroon ng kapabayaan. Sabi pa ng PNP Chief na naging karanasan niya noong siya ay Deputy Regional Director for Administration pa lamang at miyembro ng Regional Appellate Board na may mga pagkakataon daw na nawawala ang mga record ng kaso ng mga pulis. Isinusulong ng Philippine National Police na signal shutdown kasabay ng Ginagyang Festival 2024, hindi sinangayunan ng alkalde. Report mula kay Rajuman Magi Maleriado, RMN Iloilo. Magi, may aga. Nanindigan si Iloilo City Mayor Jerry Treñas na hindi na kailangang ipatupad ang signal shutdown sa Dinagyang Festival 2024 dahil maayos at mapayapa ang lungsod. Ayon sa alkalde, hindi maaring ikumpara ang Iloilo City at Marawi kung saan may pambobomba sa isang religious event. Basihan umano ang deklarasyon ng pulis at militar ng Iloilo City ang nag-iisang insurgency-free na lugar sa buong rehiyon sa East. Marawi and Iloilo are two different things. Lain niya Marawi sa Iloilo. Taway kita dito. I think Iloilo has been safe, among the cities in the Philippines and among the cities in Region 6 and the LGUs in Region 6. I think Iloilo is the only one that was declared insurgency-free. Dahil dito, makikipagpulong si Mayor Jerry Treñas kay PRO 6 Director Police Brigadier General Sidney Villaflor upang pag-usapan ang isinusulong ng PNP na signal shutdown. Reklamo ng alkalde kung may signal shutdown, apektado rin ang ibang kalatigbayan hanggang sa Iloilo Airport sa Kabatuan, Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Magi Maleriado, Tatak RMN. Thank you, Magi Maleriado. Samantala sa Sariaya, Quezon, isang debutante po ang nakatanggap ng kakaibang regalo raw. Alamin nga natin kung ano mula kay Rajuman Edgardo Maceda ng RMN Quezon. Kakaibang pakulo ang ginawa ng isang diputante sa kanya mismong karawan na ginanap sa Sariaya, Quezon. Sa halip na tumanggap ito ng 18 roses, 18 bills, 18 candles or treasures sa karawan ay isang pigire set umano ang tinanggap nito. Kabilang sa tatanggap ni Antoinette Coseco na anak ni na Mrs. Raquel Manongsong Coseco at Mr. Antonio Coseco ng Barangay Concepcion 1 ng Nabagita Bayan ay 18 piglets, 18 beef roast, 18 star grows, 18 growers, 18 starters, 18 breeders, at 18 finishers. Ayon pa sa Facebook account ng Trademark Events by Mark Hill M. Manalo, ay naging bisita pa umano ng debutant si Mildred the Piglet at mismo ang celebrant ang nakaisip ng kakaibang ideya sa kanyang kaarawan. Ang naturang mga biik ay aalagaan umano ni Antoinette sa tulong ng kanyang mga magulang kapag lumaki at nagkaanak ang mga alagang regalo na natanggap nito ay kanya umanong ibabalik ng 2 biik sa mga nagregalo ng piglets sa kanyang kaarawan. O, yung mga magdidibo dyan, baka may kakaibang gimmick din kayo sa inyong kaarawan. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Rajuman Edgardo Maceda, Tatak RMN. Oh, Edgardo Maceda, maraming salamat. Ito matapos po ang TV comeback, actress na si Jeneline Mercado balik music scene. Si Josa yan sa balita. Josa! Matapos ang TV comeback ng batikang aktres na si Jeneline Mercado, nagbabalik na rin siya sa music scene. Sa isang Instagram post ng isang music label, ipinasilip ang ilang litrato ni Jeneline na tila abala sa loob ng recording studio. May picture din na kasama niya ang music creative director at award-winning producer na si Jonathan Banalo. Ang exciting news pa mula sa post, hindi lang single ang ilalabas ng aktres
CDs kundi isang album. Taong 2004 nang unang maglabas ng mga kantang aktres at ilan sa mga naging hit single niya ay ang Kahit Sandali at If I'm Not in Love with You. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan, Tatak Armen. Maraming salamat, Diyosa yan. Network News. At sumayin niyo po ang mga nangunguna mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Zander Kayabyab. Mula po sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga Chabacano, buenos dias! Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Oras sa buong kapuluan. Alas 7:32 ng umaga.